Mga kababayan, mga kawok, ako si Lan ng Walk with Lan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga kasinungalingan at kalokohan ng gobyerno. Tulad ng sabi ko lagi, no, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero ngayon, sa episode na ito ng Walk with Lan, tatalakayin natin ang isang bagay na dapat ika-aalarma natin lahat, ang super flu. Oo yung variant ng H3N2 na parang influenza A na kumakalat na raw sa ibang bansa. Pero heto si Health Secretary Ted Herbosa sa press briefing niya sa Malacanang noong January 7, 2026. Sabi niya, walang dapat ipag-alala. Ha? Walang alarm? Parang sinasabi niyang bahala na kayo sa buhay niyo. Basta kami sa DOH, chill lang. No? Mga kaibigan, parang yung super flu ay isang super friend lang na dumadaan, hindi super threat. Pero seryoso mga kababayan, ito ay isang socio-commentary sa estilo ng yung dating DZRH anchor na si Deo Macalma, no? Na laging may kurot ng katotohanan sa bawat biro. Kaya tara, simulan natin itong ilang mga minuto na deep dive. Kung bago ka rito, mag-subscribe ka na Hit that bell icon para hindi mo makaligtaan ang susunod na expose, no? At para sa mga OFW at kabataan, ito ay para sa inyo para maging aware at empowered kayo. Okay, shoutout time muna tayo mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa Quezon City at buong NCR. Kayo ang backbone ng bayan. Salamat sa pagtsatsaga nyo sa traffic at sa mga balita na ganito. Sa United States, ang mga Pinoy sa California at New York, habang kayo'y nagtatrabaho sa malamig na panahon, ingat sa flu. Canada, mga kaibigan sa Toronto at Vancouver, di ba malamig dyan? Bakuna ba kayo? Australia sa Sydney at Melbourne. Shout out sa inyong upside down world. Pero ang super flu hindi upside down ang epekto nito. United Kingdom, mga kababayan sa London, alam nyo ba na inirekomenda ni Herbosa ang bakuna kung pupunta kayo dyan? United Arab Emirates at sa Dubai at Abu Dhabi, sa init nyo dyan, pero ang flu, walang pinipiling klima. Hong Kong, mga hardworking Punoy, ingat sa mataong lugar. Japan sa Tokyo at Osaka, arigato sa suporta ninyo. Italy sa Rome at Milan, ciao at salamat sa pagtutok. Germany sa Berlin at Munich, danke sa inyong loyalty. Kayo lahat mga OFW at kabataan, kayo ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy. Sumali na sa YouTube membership ng #WalkWithLan para sa mga exclusive content at mas malalim na discussions. Sumali na mga kawok at sama-sama tayong itindig ang tama. #laban para sa katotohanan. Ngayon, balik tayo sa topic. Ano ba talaga itong super flu? Batay sa ulat, it's a variant ng H3N2 virus, halos katulad ng influenza A, no? Natukoy raw ito sa bansa noong July 2025 at may 17 kaso na naka-recover na. Sabi ni Herbosa, it is not alarming but there is a new variant out there. Flu is a self-limiting illness unless mayroon kang medical condition, elderly ka, no? Parang sinasabi niyang kung healthy ka, okay lang magka-flu. Pero kung matanda ka o may sakit, di good luck. Ito ba ang health policy natin? Ay, nako. Ang H3N2, mga kaibigan, ay isang strain ng flu na kilala sa pagiging severe sa elderly at immunocompromised. Sa historya noong 1968, Hong Kong flu pandemic, H3N2 killed millions worldwide. Ngayon sa 2026, may bagong variant. Bakit hindi alarm ang DOH? In-depth tayo mga kaibigan. Sa ibang bansa tulad ng UK at North America, where it's cold, ang flu season ay peak at ang variants ay nag-mutate dahil sa low vaccination rates. Dito sa Pilipinas, tropical tayo pero with travel kumakalat ito. Parang yung super flu ay isang turista na dumadating ng walang visa at ang DOH ay sinasabi, welcome pero wag mag-stay ng matagal. Wow. Okay, bakit hindi na-alarma si Herbosa? Sabi niya, walang dapat ipag-alala pero inirekomenda ang pagpapabakuna kapag biyahe abroad. Mga viewers, tanong ko sa inyo kung bakit abroad lang, no? Dito sa Pilipinas walang threat, Ang 17 cases noong July ay gumaling, no? Pero
ano kung may surge. Sa data mula WHO, H3N2 variants can cause outbreaks, lalo na sa post-COVID era where immunity is low. Okay, tandaan nyo ha, ang flu vaccines ay updated yearly para sa strains like H3N2. Pero sa Pilipinas, vaccination rate for flu ay low, ha? Around 10 to 20% lang sa general population based on past statistics. Na parang yung DOH ay nagbibigay ng advice na magbakuna kung aalis ka ng bansa. Parang sinasabi dito sa Pilipinas, foolproof tayo dahil sa init. Pero joke aside, ito ay isang pagkukulang sa public health messaging. Okay, para sa mga kabataan, mga estudyante at young professionals, kayo ang madalas na mag-travel o magtrabaho sa crowded places. Ingat kayo. No? So ano ba ang super flu exactly? It's called super dahil sa highly transmissibility. Parang super spreader ha. Sa reports, kumakalat ito sa Europe at Americas sa last months of 2025. No? Symptoms katulad ng regular flu, fever, cough, sore throat, pero mas severe sa vulnerable. No? Si Herbosa, mga kaibigan, parang superhero na parang cape. Sabi, not alarming. Pero kung ikaw ay OFW sa UAE o Hong Kong where crowds are dense, alarming ito. No? Shoutout ulit sa mga OFW, kayo ang frontliners abroad. Kaya dapat priority ang health nyo. Okay, kung gusto nyong mas marami pang ganitong analysis, subscribe na at join the membership #WalkWithLan. Okay, tandaan nyo ha, ang 2009 H1N1 swine flu started mild but became pandemic. Bakit hindi tayo natututo? Ang DOH under Herbosa ay parang reactive lang. Monitor lang, no proactive campaigns. Naka-recover in 17 cases. Sabi niya ha, parang score sa basketball, 17-0 win. Pero pero ano kung 170 next month, no? Recommendations, get flu shot, especially if traveling to cold places. Pero bakit hindi free vaccination drive sa Pilipinas? Sa socio-economic lens, ang mahihirap at elderly sa rural areas ang most at risk. Pero ang messaging ay para sa travelers lang. No? Okay, mga kawok, ano ang tingin ninyo? Comment down below. Para sa mga kabataan, ito ay lesson ay in critical thinking. Huwag basta maniwala sa walang alarm. No? Shoutout sa Germany at Italy, mga kababayan. Sa malamig ninyong winters, alam nyo ang flu risk. No? Sa UK, flu cases rose 20% in 2025 due to variants. Dito with our wet season, similar risk, mga kaibigan. Okay, super flu super no problem. Pero behind the scenes, may monitoring. Critical, bakit walang public awareness campaign? Share ko lang ang personal story noong pandemic. Natuto tayong mag-ingat, bakit ngayon ay relax? No? Flu vaccine efficacy ay 40 to 60%, pero better than nothing. Parang insurance, hindi mo kailangan hanggat walang aksidente, mga kaibigan. Para sa OFW, get it before flying. No? Sa US at Canada, mandatory flu shot sa some sectors. Dito, voluntary. Shoutout sa Australia at Japan. Kayo advance sa health, tayo ba? No? Flu outbreak cost billions in lost productivity. No? Herbosa's stance may lead to complacency. Okay. Nako ng mga kaibigan. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po ang Pilipinas.